Sa gitna isang malakas na bagyo sa gitna ng laot sa Palawan. Habang ang bawat hampas ng alon ay tila sinusubukang lamunin ang aking barko, hindi ako natatakot. Dahil alam ko mas matindi ang bagyong nalampasan ko sa lupa. 3 taon ang nakalipas habang ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay nakaluhod sa harapan ko basang-basa ng ulan at nagmamakaawang patawarin siya dahil sa kasalanan ng kanyang pamilya, hindi ako lumingon. Inayos ko ang aking uniporme, tumingin ng diretso sa abot tanaw at hinayaan siyang malunod sa sarili niyang pagsisisi. Dahil ang isang Bianca Serrano hindi kailanman lumuluhod sa isang traidor. Huwag ka nang magpanggap, Bianca. Isang malaking pagkakamali na pinatuloy ka namin sa pamilyang ito. Narito ang ebidensya, isang kasunduan sa kasal na nagpapatunay na ikaw ay asawa na ng ibang lalaki, 3 taon na ang nakalilipas. Isa kang mandaraya, isang manggagamit, at isang kahihiyan sa iyong uniforme. Ang boses na iyon ni Donna Helen Imperial ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng malaki nilang mansyon sa Batangas. Kaninang umaga lang ang pakiramdam ko ay nasa langit ako. Hawak-hawak ko ang aking promotion letter bilang ganap na Navy Captain, ang pangarap na pinaghirapan ko sa loob ng mahabang panahon. At kaninang tanghali, tumawag pa si Marco sa video call. Ang matatamis niyang ngiti, ang pangakong pakakasalan niya ako sa susunod na buwan sa simbahan ng San Sebastian. Akala ko ito na ang katapusan ng aking paghihirap. Akala ko ang sakripisyo ko sa gitna ng dagat, ang mga buwang malayo sa kanya, ay magbubunga na ng isang pamilyang matagal ko nang hinahangad. Pero nang tumapak ako sa sulo ng mansyon ng mga imperial ngayong gabi, hindi pulang carpet ang sumalubong sa akin. Isang malaking billboard ang nakatayo sa gitna ng hardin na may nakasulat na engagement party of Marco Imperial and Beatriz Rocha. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Nanigas ang aking mga binti. Ang uniforme kong puti na suot ko ng may dangal ay tila naging isang masikip na rehas na sumasakal sa akin. Hindi ako makahinga. Tiningnan ko si Marco na nakatayo sa tabi ni Beatriz, isang babaeng kilala ko bilang kaibigan niya mula bata pa. Nakahawak ang kamay ni Beatriz sa braso ni Marco at ang huli ay hindi man lang makatingin sa aking mga mata. Ano ito? Marco, isang biro? Ba ito? Ang boses ko ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa aking lalamunan. Ngunit ang tanging tugon niya ay ang pag-iwas ng tingin. Doon na lumapit si Donna Helen Bitbit, ang isang tumpok ng mga papel. Ipinakita niya sa harap ng lahat ng bisita ang isang marriage certificate. Ang pangalan ko, ang pirma ko, at ang pangalan ng isang lalaking hindi ko na nakita sa loob ng 3 taon, si Julian Valeriano, ang dati kong kasamahan sa serbisyo na matagal nang idineklarang missing in action. Lies? Everything is a lie. Bulong ko sa aking sarili. Gusto kong sumigaw,
Pero ang tanging nararamdaman ko ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso na parang tambol na sumasabog sa loob ng aking dibdib. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig ng labis, kaya naman ibinaba ko ang aking mga braso sa gilid at mahigpit na ikinuyom ang aking mga palad hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa balat. Hindi ako pwedeng bumagsak dito, hindi sa harap nila. Bakit? Bakit nila ito ginagawa sa akin? Saan galing ang pirma na ito? Bakit ngayon pa, sa mismong araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ko? I didn't know you were this desperate, Bianca. Sa wakas, ay nagsalita si Marco. Ang boses niya na dati ay puno ng pagmamahal ngayon ay puno na ng puot. Ang sabi mo, wala kang itinatago sa akin. Pero asawa ka na pala ng iba. Ginamit mo lang ba ang pamilya ko para sa career mo, para sa impluwensya ni Papa sa militar? Marco, makinig ka. Sinubukan kong humakbang palapit sa kanya, pero hinarangan ako ng mga bodyguard. Huwag mong lalapitan ang anak ko, sigaw ni Donna Helen. Dahil sa panloloko mo ng ganib ang danggal ng Imperial Shipping. Sinabihan ko na si Marco, hindi ka nababagay sa amin. Masyado kang matigas, masyado kang ambisyosa. At ngayon, napatunayan naming isa ka ring kriminal. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang aking commanding officer, si Colonel Torres, kasama ang 2 military police. Ang tingin niya sa akin ay puno ng pagkadismaya. Captain Serrano, we received a formal complaint regarding your moral conduct and fraudulent background. Isko mo ang iyong badge at ang iyong service firearm. You are under investigation and relief from duty effective immediately. Ang bawat salita ni Colonel ay parang isang bala na tumatagos sa aking pagkatao. Ang aking promotion na hawak ko pa kanina ngayon ay wala ng silbi. Ang danggal na inalagaan ko sa loob ng 10 taon sa serbisyo ay gumuho sa loob lamang ng 10 minuto dahil sa mga kasinungalingang ito. Ramdam ko ang init ng mga luha na gustong kumawala sa aking mga mata, pero pinigilan ko. Hindi nila ako makikitang umiyak. Hindi ako magmamakaawa para sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Tumingin ako kay Marco sa huling pagkakataon. Ang lalaking ipinaglaban ko laban sa lahat, ang lalaking hinintay ko gabi-gabi habang nasa gitna ako ng laot. Doon ko napagtanto, hindi ang pamilya niya ang pumatay sa pag-ibig namin. Siya mismo. Ang kawalan niya ng tiwala ang pinakamasakit na traidor sa lahat. Huminga ako ng malalim pilit na pinapatatag ang aking boses. Sir, isusuko ko ang aking badge dahil tungkulin ko iyon bilang sundalo. Pero tandaan niyo ito, hindi niyo kailanman makukuha ang aking danggal. Hinubad ko ang aking insignia sa balikat, isa-isa dahan-dahan. Bawat tunog ng pagtanggal nito ay parang pagpunit sa aking sariling puso. Inilapag ko ito sa mesa sa harap ni Donna Helen at Marco. Ang aking muka ay tila semento sa tigas, bagamat sa loob ko ay nagdurugo na ako ng hindi humihinto.
Tumalikod ako at naglakad palabas ng mansyon. Hindi ako lumingon. Hindi ko pinansin ang mga bulungan ng mga bisita na dati ay ngumingiti sa akin. Nang makalabas ako sa gate, bumuhos ang isang malakas na ulan. Doon sa ilalim ng madilim na langit ay hinayaan ko ang ulan na humalo sa aking mga luha. Ngunit bago pa ako makatungo sa aking sasakyan, isang itim na van ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang bumaba may hawak na payong. Ang mukha niya ay pamilyar pero puno ng peklat ng nakaraan. Captain Serrano, sabi ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Napahinto ako. Ang lalaking ito, ang lalaking sinasabi nilang asawa ko sa papel, si Julian Valeriano. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Sigaw ko, handa na siyang saktan. Pero tiningnan niya lang ako nang may halong lungkot at babala. Kung gusto mong mabuhay at malaman ang katotohanan, sumama ka sa akin ngayon din. Ang mga imperial, hindi lang nila gustong sirain ang career mo. Gusto ka nilang burahin sa mundo. Bago ko pa man makuha ang aking baril, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa likuran ko. Isang panglalaki ang nakatayo roon. Wala akong pagpipilian. Sa gitna ng dilim at ulan, pumasok ako sa van, isang desisyon na alam kong babago sa takbo ng aking buhay magpakailanman. Sa loob ng tumatakbong van, ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang mabilis na paghinga ko. Katabi ko si Julian, ang lalaking dapat ay matagal ng patay, ang lalaking naging mitya ng pagkawasak ng aking dangal. Gusto ko siyang sakalin. Gusto ko siyang tanungin kung magkano ang ibinayad sa kanya ng mga imperial para sirain ako, pero nanatiling nakapinid ang aking mga labi. Ang lamig ng aircon ay humahalo sa basang-basay kong uniforme, dahilan para manginig ang buo kong katawan. Bakit, Julian? Bakit kailangang humantong sa ganito? Pabulong kong tanong, ang boses ko ay halos mapatid sa sobrang galit. Hindi siya lumingon. Nanatiling diretso ang tingin niya sa kalsada. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, Bianca. Pero sa ngayon, ang kailangan mong gawin ay manahimik. Mas malalim ang gulo na pinasok mo kaysa sa iniisip mo. Kinabukasan, parang gumuho ang langit sa akin nang humarap ako sa Board of Inquiry ng Philippine Navy. Ang silid ay puno ng lamig, mas malamig pa sa simoy ng dagat tuwing madaling araw. Sa harap ko ay nakalatag ang mga dokumento, mga litrato naming dalawa ni Julian, na tila ba ay masaya kaming magkasama sa isang bahay, mga pirma sa marriage contract na kahit anong titig ko ay kamukhang kamukha ng sarili kong sulat kamay. Captain Serrano, the evidence is overwhelming, sabi ng presiding officer habang inaayos ang kanyang salamin. Hindi lang ito usapin ng pagiging bigamist. May mga report din na ginamit mo ang iyong posisyon para protektahan ang ilang operasyon ni Valeriano noong siya ay nasa serbisyo pa. This is a matter of national security and professional ethics. Gusto kong sumigaw.
Gusto kong sabihing frame up lang ang lahat na 3 taon akong nagluksa dahil akala ko ay nawala na ang isang kaibigan at kasamahan. Pero paano ko ipapaliwanag ang mga litratong iyon? Paano ko ipapaliwanag ang mga bank transfers na nakapangalan sa akin na hindi ko naman alam kung saan galing? Ang bawat salita ko ay tila nawawalan ng saysay sa harap ng mga ebidensya na maingat na inihanda ni Don Andres Imperial. Based on the recommendation of the board, you are hereby placed under indefinite suspension without pay effective immediately. Isuko mo ang lahat ng iyong military ID at huwag kang aalis ng bansa habang hindi pa tapos ang investigasyon. Paglabas ko ng headquarters, parang bawat sundalong na dadaanan ko ay may mga matang humusga sa akin. Ang mga pagsaludo na dati ay puno ng respeto ngayon ay napalitan ng mga talikod at bulungan. Ang hiya ay parang lason na unti-unting kumakalat sa aking sistema. Ngunit ang mas matinding parusa ay naghihintay sa akin sa pag-uwi ko sa aming barangay. Hindi pa man ako nakakababa ng tricycle, ramdam ko na ang mga matang nakasubaybay mula sa mga sari-sari store at bintana ng mga kapitbahay. Ang mga taong dati ay tumitingala sa akin bilang kapten ng bayan. Ngayon ay tila nakakita ng isang kriminal. Iyan na ba yung sinasabing may asawa na pala pero nagpalandi pa sa mayamang taga Batangas? Dinig kong bulong ng isang ali habang nagwawalis sa harap ng bahay nila. Sayang ang pinag-aralan. Mukhang pera din pala, katulad ng mga kamag-anak niya. Sagot naman ng isa pa. Yumuko ako at mabilis na naglakad patungo sa aming munting tahanan. Ang bawat hakbang ko ay parang may nakakabit na mabigat na kadena. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang mga kamag-anak ko, ang mga pinsan at tito kong matagal nang nag-abang sa mana ng lupa ni Lola. Bianca, ano itong balitang kumakalat sa radyo at social media? Totoo ba na dinaya mo ang mga imperial bulyaw ni Tito Romy, ang panganay na kapatid ni Papa na laging nanghihingi ng pera sa akin? Dahil sa iyo, hindi na tayo makakalapit sa mga imperial, ang laki ng inaasahan naming tulong mula sa kanila. Wala akong ginawang masama, Tito. Napag-iwanan lang ako ng katotohanan. Sagot ko ng may determinasyon kahit na ang totoo ay gusto ko nang humagulhol. Ang prinsipyo ay hindi nakakapagpakain ng pamilya. Tingnan mo ang ginawa mo kay lola mo. Doon ko lang napansin ang katahimikan sa loob ng kwarto ni Lola. Dali-dali akong pumasok at nakita ko ang aking lola na nakaupo sa kanyang kama, hawak ang isang lumang radyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa akin. Sa kanyang tabi ay ang mga kapitbahay na pilit siyang kinakausap, dala-dala ang mga pinakabagong tsismis tungkol sa akin. Lola, lumapit ako at nagmano sa kanya, pero ang kanyang kamay ay nanginginig ng labis. Bianca, apo, totoo ba? Totoo bang nalinlang kanila o totoo bang nalinlang mo kami? Ang boses ni Lola ay parang tuyong dahon na nadudurog.
Lola, makinig kayo sa akin. Hindi ko magagawa iyon. Pinagkakaisahan lang nila ako dahil sa yaman nila pagsusumamo ko. Ngunit bago pa siya makasagot, isang grupo ng mga kabataan ang dumaan sa harap ng bintana namin, sumisigaw ng mga bastos na salita tungkol sa akin. Ang ingay ng kanilang tawanan at ang mga pangungutya ay tila naging huling patak ng lason para sa matanda. Biglang hinawakan ni Lola ang kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit. Lola, Lola, anong nangyayari? Tarantang sigaw ko. Sinubukan ko siyang alalayan pero bumagsak na ang kanyang katawan sa aking mga bisig. Ang imga, kamag-anak ko ay nagsimulang magsisigaw. Imbes na tumulong ay ako pa ang sinisisi. Sa labas ang tunog ng sirena ay unti-unting lumalapit, isang tunog na nagpapahiwatig na ang katahimikang pilit kong iniingatan ay tuluyan ng naglaho. Ang bawat segundo ng paghinga ni Lola ay tila pakikipagkarera sa kamatayan habang ako ay nakaluhod sa sahig yakap ang kaisa-isang taong naniwala sa akin sa gitna ng isang bayang handa akong itakwil. Ang amoy, NG antiseptic at tunog ng mga kagamitang medikal sa loob ng pampublikong ospital ay tila sumasakal sa akin. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Lola, hawak ang kanyang nanginginig at payat na kamay. Ang bawat mahinang paghinga niya ay parang isang suntok sa aking dibdib. Kasalanan ko ito. Kung hindi dahil sa gulo na idinulot ng mga imperial, kung hindi dahil sa kahihiyang ibinato nila sa akin, sana ay mahimbing na natutulog si Lola sa aming bahay ngayon. Pangako ko sa inyo, Lola, hinding-hindi ko hahayaang matapos ang kwento natin ng ganito. Bulong ko habang pinipigilan ang pagtulo ng aking luha. Lilinisin ko ang pangalan natin. I'll make sure they pay for every tear you've shed. Dahan-dahang, idinilat ni Lola ang kanyang mga mata. Sa halip, naggalit awa ang nakita ko sa kanyang mga titig. Bianca, anak, huwag kang magtanim ng galit. Ang mahalaga ay ang iyong dangal. Gumiti ako ng pilit. Ang danggal ko, iyon ang kinuha nila sa akin sa harap ng maraming tao. At ngayon, kailangan kong lumayo para protektahan si Lola. Ang aming mga kamag-anak ay wala nang ginawa kundi manghingi ng pera para sa pambayad sa ospital habang isinusumpa ako sa likod ko. Alam kong hindi siya tatahimik hanggat narito ako. Kinabukasan, bit-bit ang aking lumang duffel bag, bumalik ako sa headquarters para tanggapin ang aking parusa. Ang voluntary transfer sa isang malayong tram kwansat sa Palawan. Isang munting isla na halos wala sa mapa, malayo sa sibilisasyon at malayo sa lahat ng mapanghusgang mata ng Batangas. Transfer to Palawan. That's basically an exile, Serrano. Sabi ng dati kong kasamahan habang naglalakad ako sa hallway. Wala siyang kahit anong bakas ng simpatya sa kanyang boses. But I guess it's better than staying here where everyone knows you're a fraud. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili akong diretso, ang tingin ang aking likod ay tuwid na parang isang kawayan.
hindi nila ako makikitang wasak. Sa loob ng opisina ng aking superior, inilapag ko ang aking mga papeles. Ang dating opisina ko na puno ng mga parangal ngayon ay tila isang banyagang lugar na. Sigurado ka ba rito, Bianca, this is a dead-end post, tanong ni Colonel Torres. Yes, sir. It's the only way I can ensure the safety of my family while the investigation is ongoing. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. I'll serve wherever the Navy needs me. Ang pag-alis ko ay tahimik. Walang nagpaalam, walang good luck, walang pasasalamat sa 10 taon kong serbisyo. Sumakay ako sa isang lumang barkong pandigma na magdadala sa akin sa Palawan. Habang unti-unting lumiliit ang pampang ng Cavite, naramdaman ko ang lamig ng hangin sa dagat. Ang dating simbolo ng aking kalayaan ngayon ay tila naging isang malawak na kulungan. Maraming oras ang lumipas sa gitna ng laot. Ang tanging kasama ko ay ang tunog ng makina ng barko at ang aking mga alaala. Naalala ko ang mga pangako ni Marco, ang mga gabi na pangarap namin ang bumuo ng pamilya habang nakatingin sa mga bituin. All of those were just empty scripts in a play where I was the only one who believed in the role. Pagdating ng dapit hapon, sa wakas, ay natanaw ko na ang mga matatayog na bundok at malalagong kagubatan ng Palawan. Ngunit habang papalapit ang barko sa pier, isang pamilyar na anino ang kumuha ng aking atensyon. Isang malaking cargo ship ang nakadaong sa isang bahagi ng pier na itinuturing na restricted military area. Ang puting pintura nito ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw at sa gilid ng barko nakasulat ang mga letrang tila nagniningas sa aking paningin, Imperial Shipping. Napakunot ang aking noo. Ano ang ginagawa ng barko ng pamilya ni Marco rito? Ang lugar na ito ay malayo sa kanilang karaniwang ruta ng kalakalan. At bakit sila nakadaong sa isang lugar na bawal sa mga sibilyang sasakyang pandagat? Kinuha ko ang aking binoculars mula sa bag at tiningnan ng maigi ang barko. Nakita ko ang mga tauhan na mabilis na nagkakarga ng mga itim na crate, ngunit walang kahit anong port authority na nagbabantay. May kung anong kaba ang gumapang sa aking dibdib. Isang pakiramdam na nagsasabing ang pagkakatapon ko rito ay hindi isang aksidente ng tadhana, kundi isang bagong kabanata ng laban na akala ko ay tinakasan ko na. Nang tumapak ako sa semento ng pier, ang amoy ng diesel ay humalo sa alat ng hangin at isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa hindi kalayuan, nagbibigay ng mga utos sa mga trabahador. Bilisan nyo, kailangang makaalis ang barkong ito bago mag-high tide. Ayaw ni Don Andres na may maiwan kahit isang ebidensya. Napako ako sa aking kinatatayuan. Ang boses na iyon, kilalang kilala ko iyon. Ang tore ni G-Tram, Kwansat ay tila isang kalawanging bantay sa gitna ng masukal na kagubatan ng Palawan. Sa loob ng maliit
at mainit na silid, ang tanging nagbibigay ng ingay ay ang luma at maingay na electric fan na parang hihinto na sa bawat pag-ikot nito. Dito ako itinapon sa isang dulo ng mundo kung saan ang tanging kausap ko ay ang dagundong ng alon at ang kumukutitap na ilaw ng radar screen. Ma'am Bianca Heto, Piowang Kapenyo. Pasensya na po, medyo matabang ang askal natin ngayon. Sabi ni Private Boyet, ang kaysa-isang sundalong kasama ko rito. Bata pa siya, puno pa ng pag-asa sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal nang ninakaw sa akin. Salamat, Boyet. Kumusta ang mga logbook natin sa gabi? Tanong ko habang hindi inaalis ang tingin sa monitor. Nakamot siya ng ulo. Wala naman pong kakaiba, ma'am. Paminsan-minsan ay may mga bangka ng mangingisda, pero may napapansin lang po ako nitong mga nakaraang linggo. Yung mga barko ng Imperial Shipping, palagi silang dumadaan sa tinatawag naming dead zone sa hating gabi. Dead zone. Opo, isang bahagi ng dagat kung saan mahina ang signal at maraming malalaking bato. Delikado doon, pero doon sila pumupunta at bigla na lang silang nawawala sa radar ng halos 2 oras bago muling lilitaw sa kabilang dulo. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking hawak sa tasa ng kape. Isang bihasang opisyal ng Navy ang nakakaalam na walang matinong kapitan ang dadaan sa isang mapanganib na ruta maliban na lamang kung mayroon silang itinatago. Nang sumapit ang gabi, pinauwi ko na si Boyet sa kanyang barracks. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, naupo ako sa harap ng radar. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Sa sandaling iyon, hindi ko napigilang buksan ang aking cellphone. Hinanap ko ang isang lumang voice message mula kay Marco na hindi ko pa rin mabura-bura. Bianca love, kahit nasaan ka patandaan mo na ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. I promise, hinding-hindi kita bibitawan. Ay sang mapait ng ngiti ang kumawala sa aking mga labi. Ang boses na iyon na dati ay nagbibigay sa akin ng lakas ngayon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa aking puso. Ang bawat pangako ay naging isang malaking kasinungalingan. Pinindot ko ang delete button, ngunit bago ko pa ito magawa, isang pulang tuldok ang lumitaw sa radar screen. Isang barko. Ang lagda nito sa radar ay tumutugma sa cargo ship ng Imperial na nakita ko sa pier noong isang araw. Mabilis kong kinuha ang logbook at itinala ang oras. Eksaktong 12:00 ng hating gabi. Pinanood ko ang paggalaw nito. Maayos ang takbo nito sa simula, ngunit nang makarating ito sa koordinasyon ng dead zone, biglang namatay ang signal nito. Naglaho ito na parang bula sa gitna ng dagat. Hindi ako nag-atubili. Kinuha ko ang aking night vision binoculars at lumabas sa balkonahe ng tore. Ang hangin ay malakas at may dalang amoy ng paparating na ulan. Sinipat ko ang madilim na abot-tanaw. Dun sa gitna ng mga naglalakihang bato, nakita ko ang anino ng malaking barko. Walang kahit anong ilaw ang nakabukas dito.
Tila ba isa itong barkong multo na naglalayag sa dilim. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang isang maliit at mabilis na motorboat na lumalapit dito. Ang motorboat ay walang ilaw at ang takbo nito ay sadyang tahimik, tila ba ayaw nitong magising ang dagat. Sa ilalim ng infrared na lente ng aking binoculars, nakita ko ang mga tao sa motorboat na nag-abot ng mga mahahabang itim na bag sa mga tauhan sa barko. Hindi ito mga crate ng pagkain o kagamitan. Ang hugis ng mga bag ay tila mga tao na nakatago sa loob ng mga sako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang kaba ay lumipat sa aking lalamunan. Hindi lang ito basta illegal fishing o smuggling ng kagamitan. May mas madilim na nangyayari dito. Habang nakatitig ako isang liwanag, mula sa loob ng tulay ng barko, ang panandaliang bumukas. Isang anino ng lalaki ang tumayo sa tabi ng bintana. Kahit malayo, ang tindig niya at ang paraan ng paghawak niya sa kanyang sigarilyo ay hindi ako maaring magkamali. Diyos ko, bulong ko. Ang aninong iyon ay kay Don Andres Imperial. Ang ama ni Marco ay personal na nagbabantay sa operasyong ito. Ngunit bago ko pa maibaba ang aking binoculars, nakita ko ang isang pang-anino na lumapit sa kanya. Isang lalaking nakauniporme, ngunit walang mga insignia. Hinarap ng lalaki ang direksyon ng aking kinaroroonan. Sa ilalim ng night vision, ang kanyang mga mata ay tila tumingin ng diretso sa akin. Isang kilabot ang gumapang sa aking likuran. Alam nilang may nakamasid. Biglang tumunog ang alarm sa loob ng tore. Isang babala na mayroong hindi autorisadong pag-access sa system ng radar ko. May nag-hack sa aking kagamitan mula sa labas. Mabilis akong tumakbo pabalik sa loob ngunit huli na. Ang screen ng radar ay naging itim at isang mensahe ang lumitaw sa gitna nito, nakasulat sa pulang letra. Hindi ako pwedeng manatili rito na parang tupa na naghihintay sa katayan. Kung nalaman nilang tinitingnan ko sila, ibig sabihin ay malapit na sila. Mabilis kong kinuha ang aking service knife at isang maliit na flashlight. Ang aking uniforme ay basa na ng pawis, hindi dahil sa init, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Boyet, manatili ka rito, huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Biling ko sa aking tauhan bago ako tumakbo pababa ng tore. Ang gubat ng Palawan sa gabi ay isang labirinto ng mga anino. Ang bawat paggaspas ng mga dahon ay tila bulong ng mga kaaway. Ang putik ay kumakapit sa aking boots, mabigat, at tila hinihila ako pailalim sa bawat hakbang ko patungo sa cove, kung saan ko huling nakita ang barko. Ang amoy ng nabubulok na bakawan at alat ng dagat ay naging mas matapang hudyat na malapit na ako sa pampang. Nang marating ko ang gilid ng mga bakawan, pinatay ko ang aking flashlight. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita ko ang mabilis na pag-alis ng motorboat. Pero may naiwan. Isang tao ang nakatayo sa dalampasigan,
tila may hinihintay. Dahan-dahan akong gumapang palapit, pinipigilan ang bawat tunog ng aking paghinga. Ngunit bago pa ako makalapit ng husto, naramdaman ko ang isang mabilis na paggalaw mula sa aking likuran. Hindi pa man ako nakakalinggon, isang matigas na braso ang pumulupot sa aking leeg at isang malamig na talim ang dumapo sa aking lalamunan. Ang bango ng pamilyar na pabango, isang amoy na hindi ko inakalang muling malalanghap, ay humalo sa amoy ng putik. Huwag kang malikot, Sargento. O baka gusto mong tapusin ko na rito ang laban mo. Ang boses na iyon ay malamig, walang emosyon. Julian, bulong ko ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. Binitawan niya ako ng marahas, sapat para mapaluhod ako sa maputik na lupa. Hinarap ko siya, ang aking mga mata ay puno ng naglalagablab na galit. Doon sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan, nakita ko ang Julian Valeriano na matagal nang idineklarang patay. Ang kanyang muka ay mas matigas, may bagong peklat sa gilid ng kanyang mata, at ang kanyang mga mata ay tila naging kasing dilim ng kailaliman ng dagat. Anong ginagawa mo rito, Julian? Binayaran ka ba ng mga imperial para ituloy ang paninira sa akin, para siguraduhin hindi na ako makakabangon? Sigaw ko habang dahan-dahang tumatayo, hindi inaalintana ang putik na bumabalot sa aking tuhod. Ngumisi siya, isang ngising walang bahid ng saya. Masyado kang bilib sa sarili mo, Bianca. Tingnan mo ang paligid mo. Akala mo ba ay tungkol lang ito sa nasirang career mo o sa naudlot mong kasal sa lalaking walang bayag na si Marco? Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Akamang susugurin ko siya. Pero mabilis niyang itinaas ang kanyang baril at itinutok ito ng diretso sa pagitan ng aking mga mata. Tumigil ka, Bianca. Hindi ka na nasa headquarters. Wala kang command dito. Ang mundong pinasok mo ay hindi para sa mga katulad mong puro prinsipyo ang inuuna. Sabi niya, ang kanyang daliri ay nakapatong na sa gatilyo. Naramdaman ko ang pangangatog ng aking mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng pagkakataon. Ang taong itinuring kong kapatid, ang taong iniyakan ko nang mawala siya sa misyon, ay siya mismong nakatutok ng baril sa akin ngayon. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang timer ng bomba na malapit ng sumabog. Bakit, Julian? Bakit kailangang maging asawa kita sa papel? Bakit kailangang gamitin ang pangalan ko sa maruming laro nyo? Ang boses ko ay nanginginig sa uat pait na emosyon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baril, pero hindi ang tensyon sa kanyang mukha. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng barko, na ngayon ay isa na lamang maliit na ilaw sa abot tanaw. Kung gusto mong mabuhay, para makita ang katotohanan, Serrano, manahimik ka. Huwag kang magmamarunong. Ang bawat hakbang mo ay binabantayan nila. Lumapit siya sa akin, sapat para maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Umalis ka na sa islang ito habang may pagkakataon ka pa. Dahil sa susunod na magkita tayo, baka wala na akong pagpipilian, kundi
ang sundin ang utos nila. Anong utos, Julian, utos? Napatayin ako. Hamon ko, tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang aking flashlight at ibinato ito sa malayo bago siya mabilis na naglakad patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Julian, bumalik ka rito. Julian, sigaw ko, pero ang tanging sumagot sa akin ay ang tunog ng hangin at ang nakakabinging katahimikan ng gabi. Naiwan akong mag-isa sa dalampasigan, ang aking puso ay punong-puno ng katanungan at ang aking katawan ay nababalot ng putik ng pagtatraydor. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang bagay ang malinaw sa akin: si Julian Valeriano ay hindi lang isang kalaban. At ang mga imperial, mayroon silang itinatago na mas higit pa sa ilegal na kalakal. Mayroon silang itinatago na buhay ang nakataya. Hindi ako tumigil kahit nahirap na akong huminga, at bawat hakbang ko ay tila hinihigop ng malapot na putik. Sinundan ko ang anino ni Julian sa gitna ng kadiliman. Hindi ako pwedeng bumalik sa tore na walang sagot. Hindi ako pwedeng manatiling biktima sa isang kwentong hindi ko naman isinulat. Julian, haharapin mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwanan dito ng puno ng mga tanong. Sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig sa pagod at galit. Bigla siyang huminto sa harap ng isang luma at abandonadong bunker na natatakpan ng makapal na baging. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa ilalim ng buwan. Mabilis niya akong hinila papasok sa loob at isinarado ang mabigat na pintong bakal. Walang ingay na nalikha ang pinto, tila ba sadyang nilangisan ito para sa mga lihim na pagbisita. Sa loob, binuhas niya ang isang maliit na gasera. Ang dilaw na liwanag nito ay nagbigay ng anyo sa paligid, mga mapa ng karagatan, mga radyo na patuloy ang mahinang tunog at mga litrato na nakapaskil sa pader. Ang aking mga mata ay nanlaki nang makita ko ang mga litrato ni Don Andres, ni Marco at ni Beatrice Rocha. Anong ibig sabihin nito, Julian? Bakit mo sila minamanmanan? Tanong ko habang unti-unting lumalapit sa pader. Huminga siya ng malalim at inilapag ang kanyang baril sa mesa. 3 taon na ang nakalipas, Bianca, nung ideklara akong missing in action sa misyon natin laban sa mga human traffickers sa Sulu. Hindi ako namatay. Kinuha ako ng National Intelligence para sa isang mas malalim na operasyon, ang Oplan Blue Horizon. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang Oplan Blue Horizon ay isang classified mission na balit-balita lang sa Navy, isang operasyon para buwagin ang pinakamalaking sindikato ng human trafficking sa bansa. Yung marriage contract natin, totoo iyon, Bianca. Pero hindi iyon dahil sa mahal kita o dahil nagtaksil ka kay Marco. Patuloy ni Julian, ang boses niya ay puno ng pait. Ginamit ng intelligence ang pangalan mo para gawan ako ng bagong pagkakakilanlan. Isang kasal sa papel para magkaroon ako ng dahilan kung bakit ako nawala at kung bakit ako bumalik sa mundo ng mga sibilyan.
Ang record na iyon ay dapat nasa pinakamalalim na archive ng militar. Dapat ay sinunog na iyon matapos ang operasyon. Pero paano ito nakuha ni Don Andres? Tanong ko, ang aking utak ay mabilis na nag-uugnay ng mga piraso ng puzzle. Biniyaran niya ang isang tiwaling opisyal sa archives. Hindi kanya biniyak dahil lang sa ayaw niya sa iyo para kay Marco. Binyak ka niya dahil nalaman niyang ikaw ang susunod na itatalagang kapten sa ruta ng Palawan. Alam niyang hindi ka corrupt. Alam niyang kapag naupo ka sa pwesto, matutuklasan mo ang ginagawa ng Imperial Shipping. Napahawak ako sa mesa para hindi matumba. Ang lahat ng kahihiyang dinanas ko, ang pag-atake sa puso ni Lola, ang pagtalikod ni Marco, lahat ng iyon ay bahagi ng isang malamig at kalkuladong plano para itago ang isang krimen. Hindi lang smuggling ng kagamitan ang ginagawa nila Bianca. Sabi ni Julian habang itinuturo ang litrato ni Beatrice Rocha. Ang pamilya Rocha ang supplier. Sila ang kumukuha ng mga biktima mula sa iba't ibang probinsya. Ang mga imperial naman ang transportasyon. Ginagamit nila ang mga lehitimong cargo ships nila para itago ang mga tao sa ilalim ng mga hamtao. At si Marco, ang pagpapakasal niya kay Beatrice ay isang merger. Isang kasunduan para pag-isahin ang dalawang imperyo ng kadiliman. Alam ba ni Marco, ang tanong na ito ay parang isang tinik na bumaon sa aking puso. Umiling si Julian. Sa ngayon, mukhang pinapanatili siyang bulag ng kanyang ama. Pero hindi na magtatagal iyon. May malaking shipment na darating sa susunod na linggo. Ang pinakamalaki sa kasaysayan nila. At kailangan kanilang mawala sa landas bago iyon mangyari. Naramdaman ko ang isang matinding galit na nagmumula sa kailaliman ng aking pagkatao. Ang bawat luhang ibinuhos ko ay naging gasolina para sa isang naglalagablab na determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa mga taong nasa loob ng mga itim na bag na nakita ko sa radar. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon, Julian? Bakit? Hindi mo ako hinayaang umalis. Tinitigan ko siya ng mataman. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit may hatid na kakaibang lakas. Dahil kailangan kita, Bianca. Hindi ko ito kayang mag-isa. At dahil alam kong sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay nila sa iyo, hindi ka pa rin susuko. Ikaw pa rin ang kapten na nakilala ko, ang babaeng mas mahal ang dangal kaysa sa sariling buhay. Bago pa ako makasagot, biglang tumunog ang isang radyo sa sulok. Isang boses na puno ng takot ang narinig namin. Julian, nakita nila kami. Sinalakay nila ang ligtas na bahay sa Batangas. Ang pamilya ko, kinuha nila ang pamilya ko. Namutla si Julian. Iyon ang boses ng kanyang kontak. Sa sandaling iyon, nalaman namin na ang aming lihim ay hindi na lihim. Ang kalaban
ay nagsimula ng gumalaw at ang unang biktima ay ang mga taong mahalaga sa amin. Bianca, kailangan nating kumilos. Sabi ni Julian habang mabilis na kinukuha ang kanyang kagamitan. Wala na tayong oras. Magsisimula na ang bagyo sa dagat at sa lupa. Cliffhanger. Isang malakas na pagsabog ang narinig namin mula sa direksyon ng aking tramquansat. Ang apoy ay nagsimulang tumaas sa langit at alam ko, si Boyet ay nasa loob pa ng tore. Boyet, ang sigaw ko ay nilamon ng dagundong ng kulog at ang nakabibinging tunog ng apoy na lumalamon sa tore. Hindi ko na inisip ang panganib. Tumakbo ako pabalik sa direksyon ng tramquansat. Ang bawat hakbang ko sa putikan ay puno ng pagsisisi. Bakit ko siya iniwan? Bakit hinayaan kong madamay ang isang batang sundalo na wala namang kinalaman sa gulo ng mga imperial? Bianca, bumalik ka rito, delikado. Sigaw ni Julian, pero hindi ako huminto. Nang marating ko ang paanan ng tore, ang makapal na itim na usok ay sumasakal sa aking baga. Ang amoy ng nasusunog na kable at goma ay nakakasulasok. Nakita ko si Boyet na gumagapang palabas ng pinto. Puno ng dugo ang kanyang mukha at ang kanyang kanang binti ay tila nakabaluktot sa maling anggulo. Ma'am, Bianca, hirap na hirap niyang sabi bago siya nawalan ng malay. Dali-dali ko siyang binuhat. Ang bigat ng kanyang katawan ay hindi ko naramdaman dahil sa galit na nagpapatakbo sa aking mga ugat. Sa tulong ni Julian, nailayo namin si Boyet sa nasusunog na istruktura bago ang tuluyang pagbagsak ng tore. Nakatingin ako sa apoy na nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Iyon na ang huling koneksyon ko sa lehitimong mundo ng militar. Wala na ang aking radar, wala na ang aking logbook, at halos mamatay ang aking tauhan. Hayop kayo! Hindi nyo lang kinuha. Ang career ko, pati buhay ng mga inosente idadamay nyo, bulong ko habang nakakuyom ang aking mga palad. Habang nangyayari ito sa Palawan, malayo roon sa loob ng marangyang opisina ng mga imperial sa Batangas, hindi mapakali si Marco. Nakaupo siya sa harap ng kanyang computer, tinititigan ang mga shipping manifest ng kanilang kumpanya. May mali. Masyadong malaki ang nagagastos nila sa krudo para sa mga rutang dapat ay maikli lang. Marco, bakit gising ka pa? Ang boses ni Beatrice ay malambing, pero ngayon, tila ba ito ay tunog ng isang sirena na nagbababala ng panganib. I'm just checking some files, Beatrice. Hindi lang ako makapaniwala na lumabas na ang resulta ng investigasyon kay Bianca ng ganoon kabilis. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Forget about her, Marco. She's a fraud. Pinagtaksilan kanya. Ngayong wala na siya, mas makaka-focus na tayo sa expansion ng shipping line natin sa Palawan. Sabi ni Beatrice habang hinihimas ang balikat ni Marco. Ngunit hindi nakinig si Marco. Nang lumabas si Beatrice ng silid, mabilis niyang binuksan ang drawer ng mesa ng kanyang ama na si Don Andres. Doon nakita niya ang isang folder na may tatak na confidential. Sa loob na roon
ang mga kopya ng marriage contract ni Bianca at Julian, ngunit may nakalakip na mga resibo ng malalaking halaga ng pera na binayaran sa isang military archivist. Nanlamig si Marco. Ang petsa ng bayad ay noong nakaraang buwan pa bago pa man lumabas ang balita tungkol sa lihim na kasal ni Bianca. Papa, ano itong ginawa mo? Bulong ni Marco. Ang kanyang puso ay nagsimulang lamunin ng takot at pagkadismaya. Balik sa Palawan, sa loob ng bunker ni Julian, maingat naming inilapag si Boyet sa isang kama. Binigyan siya ni Julian ng paunang lunas. Tumingin sa akin si Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na tayo pwedeng magtago lang, Bianca. Alam na nilang narito ako at alam na nilang kasama kita. Ang pagsabog sa tore ay hudyat na wala na silang ititira, sabi ni Julian habang nagkakabit ng mga tracking device sa isang map. Pero may isang bagay silang hindi alam. Nakapaglagay ako ng bug sa barko ni Don Andres bago ako umalis sa Covey. Kailangan nating makuha ang mga biktima, Julian. Hindi pwedeng makaalis ang barkong iyon sa susunod na linggo. Sabi ko, habang kinukuha ang aking lumang tactical vest. Hindi lang biktima ang ililigtas natin, Bianca. Kukunin natin ang ebidensya na magpapabagsak sa buong pamilya imperial. Pero kailangan nating mag-ingat. Sa oras na malaman ni Don Andres na may tumatagas na impormasyon, hindi siya magdadalawang isip na ilubog ang sarili niyang barko kasama ang lahat ng sakay nito. Biglang tumunog ang satellite phone ni Julian. Isang encrypted message ang lumitaw. Galing ito sa loob ng mansyon ng mga Imperial. Serrano is still alive. Eliminate her at all costs. No witnesses. Ang mensahe ay nanggaling mismo sa personal na linya ni Don Andres. Tumingin ako kay Julian. Ang takot ay wala na sa aking sistema. Napalitan na ito ng isang malamig at matalas na layunin. Let them come. Sabi ko, ang boses ko ay matatag na parang asero. I'm no longer the captain they can bully. I'm the storm they didn't see coming. Ang ulan sa labas ng bunker ay tila mga bala na tumatama sa lupang putikan, isang maingay na takip para sa mga aninong dahan-dahang lumalapit sa aming kinaroroonan. Sa loob, tanging ang mahinang liwanag ng isang tactical lamp ang nagbibigay anyo sa amin. Inayos ni Julian ang kanyang assault rifle. Ang bawat tunog ng pag-load ng bala ay tila isang babala. Nandito na sila, Bianca. Hindi na sila maghihintay ng bukas, bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay kalmado, isang katangiang hinangaan ko sa kanya noong nasa academy pa kami. Ngunit ngayon ay may kasama itong talim ng isang taong sanay na sa kamatayan. Ilan sila? Tanong ko habang kinukuha ang aking service pistol. Pinunasan ko ang putik sa aking kamay. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi bababa sa 5, mga professional. Hindi ito basta-bastang mga goons ni Don Andres. Ito
Ang mga linis bakas ng mga Rocha, sagot ni Julian. Tumingin siya sa akin at sa isang saglit, nakita ko ang lumang Julian, ang kasamahan kong handang mamatay para sa akin. Ready, Cap. Tumango ako. Copy that, Sergeanto. Let's show them how the Navy fights. Hindi nagtagal, isang stun grenade ang sumabog sa labas ng bunker, kasunod ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang bawat impact sa makapal na pader na bunker ay nagpapadala ng yanig sa aking buong pagkatao. Mabilis kaming kumilos, habang si Julian ay nagbibigay ng suppressive fire mula sa maliit na bintana. Gumapang ako patungo sa kabilang lagusan, isang tactical flanking maneuver na paulit-ulit naming ginagawa sa mga drills noon. Sa gitna, NG bakbakan, panandali ang bumalik ang aking alaala. 10 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng pulbura ay nagpapaalala sa akin ng aming graduation ball. Doon, habang nagsasayaw kami, sinabi ni Julian na kahit anong mangyari, hinding-hindi niya hahayaang malunod ako sa gitna ng unos. Akala ko noon ay biro lang, pero heto kami ngayon nakikipaglaban para sa aming huling hininga. Nagawa naming itaboy ang unang bugso ng mga attackers. Sa dilim ng kagubatan, nakita ko ang isa sa kanila na bumagsak. Habang nagkakargang muli ng bala, lumapit sa akin si Julian. May tama siya sa braso, ang pulang likido ay mabilis na kumakalat sa kanyang itim na suot. Julian, May, tama ka. Akmang lalapit ako para gamutin siya, pero pinigilan niya ako. Dapis lang ito, Bianca. Gamutin mo ang puso mong nagdurugo. Huwag ang braso ko, biro niya, pero bakas ang sakit sa kanyang mukha. Kailangan nating makaalis dito. May nakita akong tactical notebook sa isa sa mga napatay natin kanina. Kinuha niya ang isang basang notebook mula sa kanyang bulsa. Binuksan namin ito sa ilalim ng pulang liwanag ng flashlight. Ang aking mga mata ay nanlaki. Hindi lang ito listahan ng mga tao. Isa itong detalyadong schedule ng pinakamalaking shipment ng human trafficking sa kasaysayan ng Imperial at Rocha. This is it, Julian. Ang The Big One. Sa susunod na 2 gabi, gagamitin nila ang barkong MV Esperanza. Ang barkong paborito ni Marco, ang boses ko ay naging malamig. Doon nila itatago ang mahigit 100 biktima sa ilalim ng mga false floor ng cargo hold. At tingnan mo ito, Bianca, itinuro ni Julian ang isang pangalan sa listahan ng mga babantayan. Ang pangalan ko ay naroon, ngunit sa ilalim nito may isa pang pangalan na nagpabilis ng tibok ng puso ko, Lola Rosa Serrano. Diyos ko, hindi lang ako ang target nila. Gagamitin nila si Lola para pasukuin ako. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang galit na kanina ay nag-aapoy ngayon ay naging isang matalas na yelo na tumutusok sa aking kaluluwa. Hindi natin hahayaang mangyari iyon, sabi ni Julian habang mahigpit na hinahawakan ang aking balikat. Pero kailangan nating gamitin ang impormasyong ito. Ang bawat galaw natin mula ngayon ay dapat may katumbas na ebidensya. Kukunin natin
ang video footage ng loading at kukunin natin ang manifesto na magdidiin kay Don Andres. Cliffhanger, habang naghahanda kaming umalis, biglang tumunog ang satellite phone na nakuha namin sa attacker. Isang video call ang pumasok. Nung sagutin ito ni Julian, bumungad ang muka ni Beatriz Rocha. Nakangiti siya ng nakakaloko habang sa likuran niya ay makikita ang isang pamilyar na kwarto sa ospital, ang kwarto ni Lola. Mabuhay, Captain Serrano. I hope you liked our little firework display at the tower. Now, let's talk about your grandmother's health insurance or her life insurance. Ang ingay and yung mga kuliglig sa labas ng bunker ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan matapos maputol ang video call ni Beatriz. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang cellphone na hawak ni Julian ay tila naging isang piraso ng yelo na nagpalamig sa aking buong pagkatao. Ang mukha ni Lola, ang kanyang maputlang anyo sa ospital habang binabantayan ng mga tauhan ni Beatriz ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Hayop ka, Beatriz. Hayop kayo. Ang boses ko ay halos pabulong na puno ng pait at panginginig. Bianca, makinig ka. Iyon ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang mawala ka sa pokus, mariing sabi ni Julian habang hinahawakan ang aking magkabilang balikat. Gagamitin nila ang emosyon mo para mabitag tayo pareho. Pero si Lola iyon. Julian, wala siyang kinalaman dito, siya na lang ang natitira sa akin. Hinarap ko siya, ang aking mga mata ay nagliliyab sa halo-halong takot at galit. Paano ko uunahin ang misyon kung alam kong bawat minuto na lumilipas ay nasa panganib ang buhay niya? Hindi sumagot si Julian. Alam ko ang iniisip niya. Bilang isang siege undercover agent, ang tagumpay ng misyon ang prayoridad. Pero bilang tao, bilang kaibigan ko, alam kong nadudurog din siya. Habang kami ay nagtatalo sa dilim ng Palawan, sa kabilang dako ng dagat, sa loob ng naglalakihang hamtaw ng MV Esperanza, isang lalaki ang unti-unti nang nagigising sa katotohanan. Si Marco ay dahan-dahang bumaba sa cargo hold ng barko, bit-bit ang isang maliit na flashlight. Pagkatapos niyang makita ang mga dokumento sa mesa na kanyang ama, hindi na siya nakatulog. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata kung totoo ang kanyang hinala. Ang amoy, kalawang at dagat ay humahalo sa isang kakaibang amoy ng pawis at dumi sa loob ng hamtaw. May tao ba rito? Mahinang tawag ni Marco. Walang sumagot, ngunit nakarinig siya ng mahinang hikbi mula sa likod ng mga naglalakihang crates ng tela. Gamit ang kanyang flashlight, sinundan niya ang tunog. Doon sa ilalim ng mga false floor na sadyang idinisenyo para hindi mapansin ng mga inspektor, nakita niya ang isang pangkat ng mga tao. Mga babae, mga bata, at ilang lalaki na mukhang nangihina na sa gutom at takot. Nanlambot ang mga tuhod ni Marco. Ang flashlight sa kanyang kamay ay muntik nang malaglag. Diyos ko, ito ba ang yaman na ipinamana sa akin ni Papa?
Isang batang babae ang tumingin sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo. "Kuya, iligtas niyo po kami." Sabi nila, ibebenta raw po kami sa ibang bansa. Hindi makapagsalita si Marco. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa isang malaking kasinungalingan. Ang karangalan ng pamilya imperial na palagi niyang ipinagtatanggol kay Bianca ay isa palang madugong negosyo. Ang galit niya kay Bianca dahil sa pagtataksil nito ay tila naging isang malaking kahihiyan para sa kanya. Si Bianca ay lumalaban para sa katotohanan habang siya ay naging bulag na tagapagtanggol ng mga kriminal. Mabilis niyang kinuha ang kanyang satellite phone para tawagan ang mga awtoridad. Ngunit bago pa man niya mapindot ang numero, isang mabigat na hakbang ang narinig niya mula sa hagdanan. "Marco, anong ginagawa mo rito, anak?" Ang boses ni Don Andres ay umalingaw sa loob ng cargo hold, malamig at puno ng awtoridad. Nakatayo ang kanyang ama sa itaas ng hagdan kasama ang ilang armadong tauhan. Ang anino ni Don Andres ay tila isang dambuhala na lumalamon sa liwanag ng flashlight ni Marco. "Papa, bakit?" tanong ni Marco, ang boses niya ay basag. "Bakit kailangang dumanak ang dugo ng mga inosente para lang sa kumpanya natin? Sinira niyo si Bianca, sinira niyo ang buhay niya para lang itago ito." "Ginagawa ko ito para sa kinabukasan mo, Marco, para sa apelyidong dala mo," sigaw ni Don Andres. Ang mundo ay hindi para sa mga mahihina, at si Bianca Serrano, isa lang siyang sagabal na kailangang alisin. "Hindi ako magiging bahagi nito, Papa," matapang na sabi ni Marco habang tinatangkang tumakbo patungo sa kabilang pinto. Ngunit bago pa siya makalayo, isang malakas na hampas sa ulo ang nagpabagsak sa kanya. Ang huling nakita ni Marco bago magdilim ang kanyang paningin ay ang kanyang ama na malamig na nag-utos sa mga tauhan nito. Ilak ang hamtaw. Isama siya sa shipment. Kung ayaw niyang maging tagapagmana, magiging bahagi siya ng ebidensyang mawawala sa gitna ng bago. Balik sa bunker sa Palawan, napatigil ako nang makatanggap si Julian ng isang emergency signal mula sa tracker ni Marco. Ang tracker na lihim na inilagay ni Julian sa relo ni Marco noong huli silang nagkita. "Nasa loob siya ng barko, Bianca, at hindi siya gumagalaw," sabi ni Julian. Cliffhanger. Tumingin ako kay Julian. Ang aking desisyon ay buo na. Ililigtas natin si Lola at ililigtas natin ang mga tao sa barkong iyon. Pero Julian, kung kailangang sunugin ko ang buong karagatan para makuha ang hustisya, gagawin ko. Sa di kalayuan, ang unang bugso ng hangin, isang paparating na super typhoon, ay nagsimulang humampas sa mga puno. Ang pinakamalaking laban ng aking buhay ay magsisimula na sa gitna ng pinakamalakas na bago ng taon. Ang gugong engang paparating na bagyo ay tila isang nagngangalit na halimaw na nagbabantay sa labas ng bunker. Sa loob, ang tunog ng static mula sa radyo ay humahalo sa bawat bugso ng hangin. Hawak ko ang aking tactical radio habang ang kabilang kamay ko ay nakakuyom sa sobrang tensyon. "Captain Serrano,
This is Naval Command. The weather is deteriorating rapidly. All units are ordered to stand down and seek immediate shelter. Do not, I repeat, do not engage or attempt any sea maneuvers. Over. Ibinalibag ko ang radio sa mesa. Stand down habang may 100 buhay na nakataya sa loob ng barkong iyon, habang ang sarili nilang kasamahan ay idinadamay nila. Tumingin sa akin si Julian. Ang sugat niya sa braso ay balot na ng malinis na gasa, pero ang kanyang mukha ay kasing dilim ng langit sa labas. Bianca, kapag itinuloy natin ito, wala na tayong balikan. Ituturing tayong mga rebelde. Ang bawat bala na itututok natin ay laban sa utos ng mga nakataas sa atin. Julian, noon sumumpa ako sa bandila, hindi ko sinabing susunod ako sa mga opisyal na bulag at bingi sa katotohanan. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sumumpa ako na poprotektahan ko ang mga Pilipino. At ang mga taong nasa MV Esperanza ngayon, sila ang bansa ko. Mabilis kaming kumilos sa ilalim ng dilim. Ang aming munting tactical boat ay nakatago sa isang maliit na cove malayo sa mga naglalakihang alon, pero ramdam na ang galit ng dagat. Habang inihahanda namin ang mga kagamitan, muling pumasok ang signal mula sa tracker ni Marco. Nasa gitna na sila ng Laut Bianca. Ang MV Esperanza ay tumatakbo ng mabilis, direkta sa mata ng bagyo, ulat ni Julian habang tinitingnan ang kanyang tablet. Hindi lang nila gustong itago ang ebidensya. Gusto ni Don Andres na maglaho ang barko ng tuluyan. Isang malaking accident sa gitna ng super typhoon. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking sikmura. Ang sariling anak ni Don Andres ay naroon. Ganoon ba talaga kalamig ang sikmura ng taong iyon? Ang yaman at kapangyarihan ba ay mas mahalaga kaysa sa sarili niyang dugo? Ihanda mo ang makina, Julian. Susundan natin sila, utos ko. Bianca, titingnan mo ang laki ng mga alon. Kahit ang mga barko ng Navy, hindi kakayanin ang ganitong panahon. Dahil hindi sila si Bianca Serrano, sigaw ko ang galit ko ay humahalo sa ingay ng bagyo. Dahil ang mga taong iyon, hindi sila mamamatay sa gitna ng dagat na pinaglingkuran ko ng 10 taon, hindi sa ilalim ng relo ko. Bago kami sumakay sa bangka, isang mensahe ang pumasok sa aking satellite phone. Mula ito sa isang hindi kilalang numero, pero alam ko kung kanino. Lola Rosa is safe. My men moved her before Beatrice's goons arrived. Finish the mission cap para sa danggal ng uniforme natin. Iyon ang boses ni Julian sa anyo ng text. May mga kasamahan pa rin siyang tapat sa serbisyo na tahimik na kumikilos. Isang mabigat na tinik ang nabunot sa aking dibdib. Wala na akong dahilan para mag-alinlangan pa. Wala nang pwedeng gamitin si Beatrice laban sa akin. Sumakay kami sa bangka. Ang bawat pagtama ng alon sa gilid ng aming sasakyang pandagat ay tila isang malakas na sampal ng kalikasan.
Ang tubig dagat ay pumasok sa aking mga mata, maalat at mahapdi, pero hindi ako kumurap. Sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit, nakikita ko ang anino ng malaking cargo ship sa di kalayuan. Ang MV Esperanza ay tila isang higanteng kabaong na lumulutang sa gitna ng nagngangalit na karagatan. Nakikita ko ang usok na nagmumula sa hamtaw nito, hindi usok ng makina, kundi usok ng apoy. Sinunog na nila ang hamtaw sigaw ni Julian laban sa hangin. Sinimulan na nila ang paglipol sa mga sakay. Ang puso ko ay tila sasabog sa bilis ng tibok. Hinawakan ko ang manibela ng bangka at ibinigay ang lahat ng lakas nito. Marco, kumapit ka. Huwag kang mamamatay nang hindi mo nakikita kung paano ko wawakasan ang imperyong binuo nyo sa dusa ng iba. Cliffhanger. Isang malakas na alon ang humampas sa aming bangka dahilan para tumilapon si Julian sa gilid. Sa kabilang banda, nakita ko ang isang figura sa deck ng MV Esperanza. Si Beatrice Rocha may hawak na flare gun at nakaturo ng diretso sa aming direksyon habang tumatawa sa gitna ng bagyo. Sa gitna, NG nagngangalit na mga alon. Ang bawat paghampas ng tubig sa aming maliit na bangka ay tila babala ng kamatayan. Nang makita kong tumilapon si Julian, dahil sa lakas ng impact, tumigil ang tibok ng puso ko. Julian, sigaw ko, ang boses ko ay halos mapatid habang pilit kong kinokontrol ang manibela gamit ang isa kong kamay at ang isa naman ay pilit na inaabot ang kanyang tactical vest. Sa isang milagro, nahawakan ko ang kanyang kamay. Ang aming mga daliri ay nagtagpo sa gitna ng madilim at maalat na tubig. Hinila ko siya ng buong lakas, ang bawat kalamnan sa aking braso ay tila mapuputol na sa tindi ng bigat at pressure ng tubig. Nang makuha ko siya, pabalik sa loob, kapwa kami humihingal basang-basa at puno ng galit. Salamat Kap, ubo ni Julian habang mabilis na kinukuha ang kanyang baril. Huwag mo na akong alalahanin. Doon tayo sa deck. Tapusin na natin ito. Ginamit ko ang huling buwelo ng aming makina para idikit ang bangka sa mabuhay na hagdan ng MV Esperanza. Ang barko ay nakatagilid na at ang apoy na nagmumula sa hamtaw ay lumilikha ng isang nakapangingilabot na liwanag sa gitna ng madilim na bagyo. Inakyat ko ang gilid ng barko, ang bawat hakbang ko sa madulas na bakal ay puno ng determinasyon. Pag-akyat ko sa deck, sumalubong sa akin ang nakatutok na flare gun ni Beatrice Rocha. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at kabaliwan. Huwag kang lalapit, Bianca, dapat ay patay ka na, dapat ay nalunod ka na kasama ng dangal mo. Sigaw niya habang nanginginig ang kanyang kamay na may hawak ng gatilyo. Ang danggal ko ay hindi kailanman malulunod, Beatrice. Pero ang inyong mga krimen, iyan ang maglulubog sa inyong lahat, sabi ko habang dahan-dahan akong humahakbang palapit sa kanya. Hindi ako natatakot. Ang lamig ng ulan sa aking mukha ay tila naging isang asero na nagpatigas sa aking loob.
Nasaan? Si Marco nasaan ang mga tao? Kasama sila sa impyernong binuo ng tatay niya. Tumawa si Beatrice ng mapait bago niya ipinutok ang flare gun. Mabilis akong dumiplis. Ang naglalagablab na liwanag ay dumaan sa gilid ng aking balikat at tumama sa isang tumpok ng mga lubid. Sa isang iglap, sinunggaban ko si Beatrice. Hindi ko na kailangan ng baril. Gamit ang aking mga kamay, binalibag ko siya sa deck. Ang bawat suntok at bawat galaw ko ay para sa bawat biktima, para kay Lola at para sa 10 taon kong paglilingkod na tinangka nilang dumiin. Hindi ka kasing tapang ng mga alon, Beatrice. Isa ka lang, basurang lulutang-lulutang sa dagat, bulong ko sa kanya bago ko siya pinosasan sa rehas ng barko. Julian, bantayan mo siya bababa, ako sa hamtaw, sigaw ko. Tumakbo, ako patungo sa kailaliman ng barko. Ang init ay halos hindi na matagalan. Ang usok ay sumasakal sa aking lalamunan. Nang marating ko ang pinto ng cargo hold, nakita ko ang mga kadena at mabibigat na kandado. Gamit ang isang fire axe, buong lakas kong hinampas ang bakal. Ang bawat tunog ng pagtama ng palakol ay tila tibok ng puso ng mga taong naghihintay sa loob. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa akin ang ingay ng mga batang umiiyak at mga babaeng nagdarasal. At sa sulok nakita ko si Marco. Ang kanyang muka ay puno ng dugo at uling, ang kanyang mga mata ay halos hindi na makakita dahil sa usok. Bianca, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at gulat. Bakit? Bakit mo ako inililigtas? Hindi ko siya sinagot. Binuhat ko ang isang batang malapit sa akin at ibinigay sa mga kasamahan ni Julian. Nakakadating lang gamit ang isa pang rescue boat. Ilabas niyo silang lahat. Ngayon din, hinarap ko si Marco. Hinawakan ko siya sa kwelyo at hinila patayo. Inililigtas kita dahil sundalo ako, Marco. At dahil kailangan mong mabuhay para harapin ang katotohanan, kailangan mong makita kung paano babagsak ang tatay mo. Habang inilalabas namin ang huling biktima, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa engine room. Ang barko ay nagsimulang lumubog ng mabilis. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang lifeboat kung saan nakaupo si Don Andres. Nakatingin siya sa amin, ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki, ngayon ay puno na ng takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi nang makita niyang hawak-hawak ko ang kanyang kaisa-isang anak. Marco, sigaw ni Don Andres mula sa lifeboat. Iwanan mo na siya, sumama ka sa akin. Tumingin si Marco sa kanyang ama, pagkatapos ay tumingin sa akin at sa mga taong karga-karga ng mga rescue team. Doon ko nakita ang huling piraso ng kanyang pagkatao na muling nabuo. Hindi na ako sasama sa iyo, Papa, sigaw ni Marco habang tumutulo ang kanyang mga luha. Tapos na ang kasinungalingan nating mga imperial. Sa ilalim ng huling liwanag ng isang kidlat, nakita ko ang MV Esperanza na dahan-dahang nilalamon ng dagat.
Ang lahat ng ebidensya ng kanilang kayamanan ay unti-unting naglalaho. Ngunit sa aking kamay, hawak ko ang black box ng barko at ang satellite phone ni Beatrice, ang mga ebidensyang magpapabagsak sa kanila sa lupa. Cliffhanger habang palis. Ang aming rescue boat, isang helicopter ng Philippine Navy, ang lumitaw sa itaas, nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. Ngunit ang boses na narinig namin sa radyo ay hindi ang boses ng tulong, kundi ang boses ng opisyal na nag-utos na itumba kami. All units, target acquired. Eliminate the survivors. No one leaves the sea alive. Ang boses sa radyo ay tila isang hatol ng kamatayan na nagmula mismo sa langit. Ang helicopter ng Navy na dapat ay aming tagapagligtas ngayon ay tila isang buwitreng nag-aabang sa aming huling hininga. Julian, ihanda mo ang flare. Hindi tayo mamamatay rito. Sigaw ko habang pilit kong pinapatatag ang aming mabuhay na rescue boat sa gitna ng dambuhalang alon. Bianca, hindi sila titigil. Ang utos ay galing sa itaas. Sagot ni Julian habang pilit niyang tinitingnan ang papalapit na helicopter. Kinuha ko ang satellite phone ni Beatrice na nakuha ko kanina. May isang bagay silang hindi alam. Lahat ng usapan, lahat ng koordinasyon at lahat ng mukha ng mga biktima sa hamtaw ay na-upload ko na sa isang secure cloud server bago pa lumubog ang barko. This is Captain Bianca Serrano to all naval frequencies. I am holding evidence of high-level corruption and human trafficking involving the Imperial Shipping and members of the command. If you pull the trigger, the files will be released automatically to every news outlet in the country. Subukan nyo kaming patayin at sisiguraduhin kong kasama kayong mabubulok sa impyerno. Ang aking boses ay umaling-gaw sa radyo, matatag at puno ng autoridad na hindi matitibag ng kahit anong banta. Sa isang sandali, huminto ang helicopter. Ang katahimikan sa pagitan ng mga putok ng hangin ay tila isang mahabang dasal. Pagkalipas ng ilang minuto, isang panibagong signal ang pumasok. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang boses ng traidor. Ito ang boses ng Chief of Naval Staff. Captain Serrano, this is Eagle One. We have intercepted the unauthorized order. Reinforcements are 5 minutes away. Stand down, Captain. Help is coming for real this time. Nang makita ko ang mga naglalakihang barko ng Coast Guard at Navy na may dalang mga medical team, dun ko lang naramdaman ang pagbitaw ng aking lakas. Napaluhod ako sa sahig ng bangka habang ang ulan ay patuloy na humahalik sa aking mukha. Tapos na. Sa wakas, tapos na. 3 buwan ang nakalipas. Nakatayo ako sa harap ng salamin, isinusuot ang aking puting-puting uniforme. Ang mga medalyang nakadikit sa aking dibdib ay nagniningning sa ilalim ng araw, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang insignia ng aking ranggo ganap na kapten. Ang aking pangalan ay linis na at ang bawat Pilipinong nakakakilala sa akin ay hindi na tumitingin ng may pangungutya kundi may respeto.
Sa labas ng court martial, nakita ko si Marco. Hindi na siya ang mapagmataas na tagapagmana ng Imperial Shipping. Ang kanyang muka ay mas payat at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan pero may kasamang kalinawan. Pagkatapos niyang magtestigo laban sa sarili niyang ama, ang lahat ng yaman ng pamilya imperial ay kinumpiska ng gobyerno para ibayad sa mga biktima. Bianca, tawag niya habang lumalapit sa akin sa ilalim ng puno ng nara. Marco, may klikong sagot. Hindi na masakit ang makita siya. Ang galit ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban. Gusto ko lang magpasalamat sa pagligtas mo sa akin at sa pagligtas mo sa kaluluwa ko. Sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Aalis na ako. Pupunta ako sa Mindanao para magtrabaho sa isang NGO. Gusto kong gugulin ang natitirang buhay ko sa pagtulong sa mga taong sinira ng pamilya ko. Mabuti iyan, Marco. Ang pagpatawad sa sarili ay nagsisimula sa paggawa ng tama, sabi ko nang may mahinang ngiti. May pag-asa pa ba tayo, Bianca? Kahit sa susunod na buhay, tanong niya ang kanyang mga mata ay umaasa sa isang huling pagkakataon. Tumingin ako sa malayo sa direksyon ng dagat, kung saan ako muling maglalayag bukas. Ang dagat ay palaging nagbabago, Marco. At ganoon din ang puso ng tao. Pero sa buhay na ito, ang pinili ko ay ang aking dangal at ang aking serbisyo. Huwag mo nang hintayin ang pagbalik ng alon na lumipas na. Tumalikod ako at naglakad palayo. Nakita ko si Julian na nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay sa akin. Siya ay muling naibalik sa serbisyo at may bago na kaming misyon na magkasama. Tara na Kaphini, hintay ka na ni Lola Rosa sa bahay. Nagluto siya ng paborito mong adobo, sabi ni Julian habang pinagbubuksan ako ng pinto. Tara na Julian, marami pa tayong gagawin, sagot ko. Bago ako sumakay, tumingin ako sa langit. Ang araw ay nagniningning pagkatapos ng mahabang panahon ng unos. Ang aking pangalan ay Bianca Serrano, isang sundalo, isang apo at isang babaeng hindi kailanman nagpatalo sa alon ng tadhana. Ang aking kwento ay hindi natapos sa isang kasal, kundi sa isang panibagong simula kung saan ako ang kapitan ng sarili kong barko.